Welcome to episode 9. I'm Queen. I'm Empress. And we are the Shook Sisters. This is Eto na nga, sis. The podcast. Okay. O, diba? Kasi episode 9 na, nakakalimutan na namin nasan kami. Welcome to our home. Pasok po kayo ulit sa aming bahay. Grabe, episode 9. So parang, diba, in-expect ko hanggang episode 3 lang tayo. Ako nga, 1 and a 4. half. 1 and a half. Hindi tinapos yung episode 2. February na. Oh, anong meron sa February? Wala, thank you lang sa nanood noong January. Sa nanood, sa nakinig, thank you sa inyo. February na, so kapit lang sis. Thank you sa mga kumukomment sa ating TikTok. Oo, mga diba? pala comments dyan. And since it's already February, It's about love. it's about love. But we're not Ang really layo. talking about love. Kaya naman pag-uusapan natin, I hate. Loko. Para ba iba? Ayaw namin yung napaparehas kami sa ibang podcast. Hindi love. Hate ang pag-uusapan. Charot lang. Hindi namin pag-uusapan yung love hate. Pero, pag early year, di ba? Early months ng taon, every January, February, nanonotice yun. Doon dumadami yung mga episodes or mga series na nire-release ni Netflix di ba? So, with that in mind, di ba, isi-segue natin dun sa topic natin. Siyempre, throwback pa rin tayo. Throwback pa rin ang ating hatid at balikan pa rin natin ang mga childhood memories natin. Oh, so with that, ang ating... the 2025 season is has come to an end. Has come to an end. Parang... Ang topic natin today ay... Ang topic natin today ay, ano ang mga TV shows na humalma sa atin nung 90s. Nung bata tayo. Ayan na. Di ba? Ang Dami dami akong nun entry dyan. Talaga, marami kang entry. Take it away, sis. Take it away. So, ano entry mo? Kaya nga take it away. Ikaw nga eh. Magtutulakan. Guys, sorry pala. Bear with us. It's a sipon season. Oh, sipon season. So, medyo... it's her, ngongo version. Ngongo era. Hindi rin ako makatawa masyado kasi baka mamaya bigla may ganun sa ilong ko dito. Pero i-share mo na yung mga favorite show mo dati. Ang dami niyan, my God. sobra. Kasi alam mo nung 90s, tayong mga batang 90s, hindi tayo lumaki ng may computer, hindi tayo lumaki ng Social may media. laptop or ng tablet or cellphone. So parang ang pinaka-entertainment natin, nakatutok lang talaga tayo sa TV. TV or laro sa labas, di ba? With mga kapitbahay. So, ngayon, dahil lagi tayo nakatutok sa TV, ano yung favorite TV show na Ang inaabangan mo weekly? Ang dami. At saka ibang kalidad ng mga TV shows na dati sa ngayon. True. Anong ikaw, magbagsak ka ng isang paborito mo dyan? Siguro masasabi ko, umpisahan natin dun sa mga pang-umagang TV show. Mga unang hirit na Loko? Wala pa unang hirit nung bata tayo? Meron na. Wala. Unang Siguro hirit. nung bata ka. Nung bata ako, hindi. Ang Hirit. TV show ng Saka ano yung sa EBS? magandang... Umaga? Hindi. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala yung mga morning show sa ABS. Pero ang naalala ko is yung mga morning cartoons Which is? sa ABS. Yung mga SEDI. Bago pumasok ng school or pag walang school? Pag walang school, mga 9 a.m. nila pinapalabas yun. Tulog pa ata ako. Yung tipong kakagising mo pa lang pag walang school, gigising ka. Tapos 9 a.m. manonood ka ng SEDI. Yung tipong umaga pa lang, hindi ka pa nagbe-breakfast, paiiyakin ka na. Talaga. Alam mo, hindi ko na, hindi ko na abutan yung SEDI. Anong naabutan mo nung mga panahon? Yung mga ganyang pang morning show, ang gusto ko niyan, Doraemon. Oo. Ang mahiwagang! Ganon. Sige, tuloy mo. Mahiwaga. Naging text pa nga yun sa Nokia, di ba? Ano? Paano? Yung boses ni Doraemon, ang mahiwagang. Wala. Bawal sabihin. Bastos yun. Talaga ba? May ganon? Oo, hanapin na lang kung ano yung... Parang hindi ko kung na ano yung text message na yun.
Hindi ko nabutan yung ganung part. Yung mahiwagang, ganun na text message. Kasi pa-social ka eh. Ako dun sa mga ano lang, pag-geng-geng. Geng. Ano ba yung SEDI? Ano bang story ng SEDI? Ang pagkaalala ko, ano siya, parang rich kid Okay. na inaalagaan siya ng matandang lalaki. Hindi ko Okay. alam kung lolo niya yun. Tapos alam ko, parang wala siyang parents. Okay. So, parang medyo drama siya. Ito na ba yung may pangbata. kabayo? May kabayo siya? Oo, may kabayo siya. Okay. Kaya nakakaiyak. Oo. So, parang, actually, ang maganda sa SEDI, doon ka matututo ng mga magagandang asal. Kasi mabait siya? Mabait kasi siya. Okay. So, parang kahit medyo tragic yung mga nangyayari sa kanya, nawawalan siya ng friends, ganyan. Okay. Mabait pa rin siya. Okay. Tapos very loyal friend siya. Tapos maalaga siya dun sa lolo niya. Ano siya, ano ba tawag dun? Yung batang mahilig magpo at opo. Respectful. Respectful siya sa mga matanda. Magalang, ganyan. Oo, magalang. Yun. Okay. Ganon si Sedi. So, favorite mo yun? Favorite ko yung mga Or wala ganun ka ng genre choice? niya. Wala akong, alam mo naman sa TV, para nung panahon natin, di ba? Wala ka naman choice yun kung at anong yun lang. pinapalabas. So, yung genre niya na Sedi, mayroon pang Remy, Hindi ko. hindi mo alam yun. Familiar lang, pero hindi ko Tapos, alam. yan, yung kasabayan nila Princess Sarah. Di ba, cartoon na drama yun, parehas. Okay. So, yun. So, parang 9 a.m., paiiyakin ka na nila. Drama ka na. Yun na, drama na. Pero ang cute kasi, dun mo matututunan, dun mo makikita yung sample na pinapakita nila sa mga bata na kahit ganito ang buhay, pwedeng maging masaya, pwedeng maging hopeful, pwedeng maging respect. So, hindi siya makulit na bata, hindi siya sutil, pilyo. Oo, ganun. hindi In ganon. fairness. So, kabaliktaran naman ni, Nobita. Tsaka ni Peppa Pig. Nobita! Yung ngayon si Peppa Pig may pagkasutil eh. Hindi ako nanonood ng Peppa Ako, Pig. nanonood ako Peppa Pig. So, parang magkaiba compare dun sa pinapalabas sa atin dati. Okay. Ikaw, anong favorite Si mo? Doraemon naman, nagustuhan ko si Doraemon kasi mahilig ako sa mga magic. Alam mo na nga, yung nabudol nga. nyo nga ako, di ba? Na may Naniwala ka nga powers dun kayo. sa fairy na nasa kamay Oo, nabudol ako ng mga kapatid ko na may magic daw kami. So kapag may mga story na ganyang mga shows, magic gusto ko. Si Doraemon naman, alien ata siya. Alien na blue. Tapos, ang dami niyang nakukuwang gamit sa, ewan ko sa tiyan na ba yun or may bag siya. Tapos naging friend niya si Nobita. Pusa siya ng future. Pero alien siya. Parang alien ba si Ewan, Doraemon? comment down below. Oo, hindi ako sure eh. Pero ano ba ang si alam Doraemon? ko, si Doraemon galing sa future. Tapos parang binalikan niya si Nobita. Something like that. Okay. So basta marami siyang kahit anong gusto niyang ilabas, nandun sa, Nandun nasa sa tiyan niya. bit-bit niya. O, tsaka kahit anong gusto ni Nobita, Parang ito lang. mabibigay niya. Tapos parang nakita ko, nakakalipad siya, nakaka-teleport siya, gano'n. Marami siyang Pero powers. yung story naman doon, friendship din, may mga moments din talaga sila ni Nobita na talagang test of friendship din talaga na parang we're all in this together. Parang ganyan. Kasi ang dami din nilang challenges together. Loyal si Doraemon. Tapos kay nagkaroon Nobita. ng movie yan, di ba? Actually, hanggang ngayon, parang 2 years ago, may mga bagong movie si Doraemon na nakakatuwa kasi napapanood ni Atalia. Pinapanood din ni Alex si Diba? Doraemon. So parang, Gusto niya rin yun. ang sarap lang sa feeling na na share mo sa, diba, sa anak mo. Na parang pinapamana mo si Doraemon sa kanila. Parang ganun yung feeling. After morning, na yan? Ay, yung pag-uwi na Afternoon? galing school. Yung afternoon, parang dalawa lang naman yung palabas nun sa Pag-uwi hapon galing eh. school? Hindi ba na agad yan? Maglalaro na sa bahay? Ay, Oo. maglalaro na sa kalsada? Pag yung mga panahon, mga oras na ng Itbulaga, madalas, ang mga nanonood niyan, yung mga Lunchtime yan nanay-nanay. Oh. Diba? Ay, wait. Speaking of Itbulaga, Oh, may entry ako. ano entry After mo? Itbulaga, I love watching Daisy Siete. Seryoso ba? Nanonood ka ng Daisy Sete? Yeah, favorite ko yun. As in, hindi ako nag-miss ng Daisy Siete. Aabangan ko yung Itbulaga para mapanood ko yung Daisy Siete. Hindi ko alam kung before
Itbulaga or after, pero parang after. Parang after ata, kasi uso yan, di ba, after ng lunchtime show. Dire-diretso na yung mga drama-rama sa hapon. Yan. Tapos, una sa linya ang Day 17. Gusto ko yun kasi parang mga ano sila, parang teenagers pa ata sila doon. Tapos puro girls sila. Ang talented na mga sex bomb girls, di ba? So parang wala lang na sobrang nafa-fan lang ako na sa Itbulaga, sasayaw sila, tapos may segment pa nga sila ng di ba, ng lava, oh, bawi, ganyan. Tapos after, mapapanood mo naman silang umakting. Sa Day 17. Oo, so parang parang fan ako ng mga ganong Naalala mo kung eksena. ano yung story nila sa Day 17? Like, kasi hindi ako nakakapanood nun. Parang ayun nga, mga girls sila, teenagers, so parang may half na may mga kontrabida, tapos syempre bida si Rochelle Pangilinan, tapos parang inaapi siya, ganyan. Tapos parang the usual, Pinoy na teleserye na may inaapi-api. May drama-drama. Oo. Tapos sumasayaw din sila. Oo naman. Dun, sa Day Sumasayaw 17. sila at may kanta-kanta. Tapos may mga din sila, love teams din sila. Ayan. Alala ko, may love teams nga sila. Di ba yung parang hindi ako sure, yung husband ni Rochelle? Rochelle Pangilinan. Rachel Pangilinan Ango? Rochelle Pangilinan. Partner niya dun sa series. Tama ba? Matandaan. I Parang think, naalala parang ko eh. one Hindi of ako the sure. So, ata. Day 17, yung favorite mo nun. Oo. Ako, after kasi ng mga TV show na afternoon shows, hindi ko na napapanood yung mga drama-rama sa hapon. Kasi nga, nakapanood na ako ng drama nung 9 a.m. Manonood pa ba ako ng drama sa hapon? So ka na, jump ka na sa TV Patrol. hindi. Meron pa yung 4 o'clock. Ay, Yung ano mga, yan? diba, may Ang TV. 3:30 na, Ang TV. 4:30 Oh, kasi. 4:30 na, Oo, Ang TV, TV na. na. Before Ang TV, meron pang mga cartoons or after Ang TV. So, doon mo makikita yung mga ibang cartoons na, mga Voltes 5, yung ba yun? Yung kay Eugene. Si Eugene, tsaka yung mga si- Ghost Fighter, Sila ganon. Piccolo, sila Majin Buu, ganyan. Oo. Doon mo makikita yun sa mga... yung basketball, si Eugene ba yung basket? Ay, hindi. Slam Dunk yun. Slam Dunk, gusto ko Yung din basketball. yun. Kasi pinapanood yan ng mga, kasi may 3 kaming lalaking kapatid. So, syempre kaagaw na din natin yan sa TV. So, may mga times na nauuna sila sa TV, ang pinapanood nila Slam Dunk. So, habang naghihintay kang ikaw na yung susunod, makikinood ka na lang din. Tapos, in fairness, ang ganda din naman ng storya. Nagugustuhan ko na rin panoorin, Slam Dunk. Oo, pero ang favorite ko doon sa mga cartoons na pinapanood natin sa hapon, yung Ghost Fighter. Tapos yung pinaka tumatatak pa rin sa akin na linyahan ngayon is yung 100%. Ghost Fighter yun? Oh, Ghost Fighter Sino yun. yung Yung mga kay ano? Taguro. Sino yung mga characters sa Ghost Fighter? Madami. Doon si... Sige nga, magbigay ka. Si Eugene, si Jeremiah. Yan, yung kalaban nila, si Taguro. Si Si Taguro. Jeremiah at si Eugene lang inaalala ko. Oo. So, si Taguro, parang papayat-payat siya. Tapos kapag makikipaglaban siya, meron siyang 100% na palaki siya ng palaki. So, meron Oh my siya God. 2%, 10%. Siya yung pinaka-villain, ganon? Parang siya yung pinaka tumatak lang talaga sa utak ko. Andito ba si Piccolo tsaka si Majin Buu? Magkaiba yun. Ay, iba pa yun. Okay, sorry. Dragon Ball yun. Ay, Dragon Baka ba? Ball. Okay. So parang hanggang ngayon, ginagamit pa rin siyang term na kapag gusto mong lakasan yung sarili mo. Naalala mo si Erard? Yung Yung kapatid natin. Isa pang payat. Payat kasi yun. So kapag makikipag-away siya kay Matmat, pag makikipag-away siya dun sa kapatid namin, i-channel niya si Taguro. Maghuhubad siya ng t-shirt niya. Totoo ba? Tapos bago siya sumapak kay Matmat, sobrang porsyento. Gaganon muna. Ang galing. Tapos syempre, instead na magalit ka, umiyak ka, matakot ka, tatawa ka na lang sa kanya, di ba? Kasi parang, saan mo nakuha yan? As if naman, 100%. as if naman, di ba, makukuha mo yung 100%. Ang cute. Medyo
Medyo hindi ko maalala yun. Parang wala akong memory niyan. Ikaw, meron kang bang favorite lines na hindi mo makakalimutan sa mga Wala. pinapanood? Alam mo naman ako, makakalimutan ako. Oh. Wala akong lines? Oh. Wala akong maalalang lines. Mga ano lang talaga, yung mga title ng show at saka yung synopsis nila. Scenes na hindi mo makalimutan na napanood mo sa isang series. Ano yan? Afternoon shows yan, di ba? After afternoon shows, ano pa ba yung... Afternoon shows, wala balita na. Wala na, TV Patrol na. Oo, lagi ko din pinapanood. Ikaw Ako ba din. nanonood ka din? Yeah, of course. Yan talaga ang humulma talaga sa Sa kabataan sa natin, kabataan diba? ko. Anong natutunan mo sa TV Patrol? Maraming patayan sa mundo. Hindi, kasi si Mama, ito nakakatawa. Si Mama kasi favorite show na yan, di ba? TV Oo. Patrol. Tapos, so sabihin mong magsa-start yan ng mga 6 p.m., di ba? So alam na natin yan na kapag TV Patrol na, ano na ni Mama yun, slot na ni Mama yun. Upo na siya dito sa sofa, siya na manonood. Tapos, since wala ka namang choice, parang makikinood ka na lang din. So parang yung TV Patrol, nagiging siya, bonding time. Yun yung bonding time namin. Nagiging bonding time siya kasi syempre pag upo na si Mama, tapos makita mo, upo na rin si Papa. So dahil ikaw naman, bata, wala ka namang ginagawa, makikiupo ka na lang din. Tsaka minsan, galing ka niyan sa sa siesta. Oo, galing So sa pagising mo, medyo paggabi na. Tapos parang ka pa, di ba? Parang Groggy ka pa. naalimpungatan ka pa, uupo kang ganun. Tapos hindi mo pa alam yung nangyayari, pero TV Patrol na. Tapos sila, yung mga kapatid Andiyan na natin. sila Corina Sanchez. Maghihintay na ng pang-dinner. So, habang wala pa yung dinner, hintay nila si Mama, upo muna sila. So, parang nagiging yung TV Patrol, nagiging siya, salo-salo ng pamilya natin. Oo. Tapos ang nakakatuwa, 'di ba, galing kang antok-antok ka, 'di ba, Oo. nakaganyan ka. Nanonood si Mama TV Patrol. Tapos tulala kang ganyan. Tapos bigla na lang magugulat ka, may nanermon nang wala namang nangyayari. Bigla ka si sermonan, kaya kayo. Gano'n ka pa, naaliwan pa ata ka, pat bigla kang sa sermon, kaya kayo, dapat kayo, nanonood kayo ng balita. Oh, kaya kung ano man yung nangyari doon sa nire-report sa TV Patrol. Huwag kayo naglalabas-labas. Oh. Ay, tingnan mo ang nangyari dyan, sa Pag may nagbigay ng pagkain sa inyo, wag niyo kukunin yung pagkain. So, sa tatanda ko, lagi nga sinasabi ni Mama na dapat daw, lagi daw nanonood ng news, dapat daw. Oo, Lagi kang may alam. para aware sa ka sa nangyayari sa paligid mo, ganyan. So, hindi ko alam kung dahil sa lagi siyang nag-a-advise ng ganun, kaya ako parang automatic na nanonood ako ng TV Patrol. Or dahil nakita kong routine na niya, Oo. na nanonood siya. So parang somehow, without me knowing, parang nagiging routine ko na din pala siya. Manood ng TV Patrol. Oo. Na-feel ko yan dati na parang hindi kompleto yung araw kapag hindi nanonood True. ng news. Pero eventually, medyo nawala na siya dun sa part ko kasi parang puro, syempre, ang news naman, parang Patayan. puro negative, Oo. puro mga hindi maganda sa mundo. So parang, yun yung nakikita ko sa mundo. So parang, nung So, tinanggal ko iniiwasan mo, siya, ganyan? oo, iniiwasan ko na. Kasi parang feeling ko hindi siya relevant for me. Kasi may Taray. iba akong hustle sa life. Parang ganun. Kasi may napanood ako, so medyo out to doon sa nostalgic, 'di ba? Pero may napanood akong siguro podcast din dati or video na parang sinasabi niya yung pinapakita naman sa news, like 10% lang naman ng life dun sa bansa na yun. Yeah. At Or sa saka, lugar mo. So clickbait parang lang naman yung mga yun para maging interesting mas manood yung mga tao. exactly. So parang kung magpo-focus ka doon, lagi mong panonoorin yun, iisipin mo, yun talaga yung buong mundo mo. Yeah. Which is not true. Hindi naman talaga ganun yung nangyayari sa Pilipinas or sa buhay, sa araw-araw. Kasi parang 10% lang naman yun. Right. So, kung aalisin mo yung news sa life mo, hindi mo maiisip yun, di ba, na may hold-upan doon sa kabilang island, di ba? May sumabog doon sa ibang probinsya. Pero kung lagi mo pinapanood, di syempre, yun yung nakatatak sa isip mo.
na, ay, may ganitong nangyari, ay, may hindi magandang nangyari. So, I think, yun yung reason ko kung ba't ngayon hindi ako masyado nakikinig ng news. Except na lang siguro yung Until now? until now, siguro kung may major na kailangan aware ako, like may mangyayari sa Manila or may announcement yung government. Alam mo ba, ako, ito nga sa bahay na namin, kapag nagde-dinner na, gusto ko yung background TV Patrol. Talaga, until now, Oo. Parang, siya talaga. hindi complete. Home na home talaga yung pakiramdam ko. Parang feeling ko nasa Emison tayo. Sa bahay Nakaka-feel tayo homey dati. naman talaga kapag merong nagpe-play na news sa... Kasi ganun talaga tayo lumaki, diba? Laging may TV Totoo Patrol. yun, totoo. So, minsan pa nagde-dinner, i-on ko lang yung TV Patrol. Background lang, kahit di ako manonood. Tingin mo ba yung mga pinapanood mo dati naging part ng personality mo? Hindi Panonood naman. ng Ano TV lang Patrol? talaga. It's just a show for me. Wala lang. Hindi ko siya hindi ko naman siya in-apply to anything. Or baka hindi lang ako aware. Pero, ikaw. Ako, tingin ko naging part siya ng personality ko. Kasi, di ba since lagi tayo nanonood, or lagi kami nanonood ng news or TV Patrol nga nung bata kami. Tapos, meron pa yan hindi lang TV Patrol, palipat-lipat yan si Mama, saksi. May ganun pa, di ba? Pag commercial ng TV Patrol, lilipat oo. yan sa kabila. Hindi, kasi ang TV Patrol, nauuna yan sa 24 oras. Ay, oo, tama. So, tama. pag naunang matatapos ang TV Patrol, so pagtapos na ang TV Patrol, lilipat na yun ng GMA kasi mas mahaba ang GMA. Oo. So parang anyway, naging part siya ng personality ko dati. Nung siguro mga college ako, nung nagko-commute na ako papunta ng school, pauwi ng school. Since lagi nga natin napapanood yung news, so lagi nababalita yung mga holdapan, kidnapan. Sobrang taas ng ng parang alertness ko kapag nagko-commute ako. Yung tipong basta bago pa lang ako sumakay ng jeep, pagsakay ko ng jeep, parang tumitingin-tingin na ako sa tabi-tabi good. ko. It's a good thing, no? Pero parang nakakapagod eh. Tatakot ka. Kasi naman ako, never naman ako pinayagan ni mamang lumabas-labas. Kaya Mag-commute. hindi ko tuloy na-apply siguro yung ganun. Oo, tapos may bitbit pa ako. Naging personality ko magbitbit ng Knife? balisong. Oo, kasi nagko-commute sa CEU ako nag-college. So nagko-commute ako sa Recto. Alam mo Tama naman, naman yan. sikat naman ang Recto sa holdapan. So one time, So, naging holdupper ka na din. Kasi sikat pala yung holdapan dito. one time may bitbit akong balisong nasa skirt ko. Oh. Nasaksak mo yung sarili mo. So ready lang siya hawak ko kasi just in case na merong tumutok sa akin, ako din, may galit. Holdapan tayo together, ha? Tutukan din kita. Tapos, never naman nangyari sa akin yun. Pero one time, ang sikip nung jeep. So, yung balisong ko, natutusok dun sa katabi ko. Naging holdupper ka na wala sa oras. Natakot yung katabi ko sa akin. Para yung tingin niya sa akin. Gumaganon-ganon siya sa akin. At parang tinitignan niya. Ganda-ganda nitong babae. Kung may gagawin na Hold up. masama. Miss, tumutusok. Miss, ang sakit. Magulat ka na lang, iabot sa'yo yung wallet niya, yung cellphone niya. Ito na, wag mo lang ang tusukin. Pero kitang-kita ko talaga yun sa pagmumukha niya, yung confusion. Na parang, hold upin ba ako? Sure ako, may tumutusok sa akin kutsilyo eh. Parang ganun yung itsura niya eh. Pero sana naman masaya siya or kampante siyang nakauwi. Siguro sa isip niya, buti na lang, di ako na-hold up. Baka nagbago yung isip. Oo. Tuwing kailan pinapalabas yung Once Upon a Time? Gabi yun, di ba? Weekends ba yun? Weekends pinapalabas yun. Hapon. Gabi. Gabi ba? O hapon? Parang before mag-news. Gabi daw. Oh, di ba? Oh. So, syempre, bilang mga pa rin yan, magic pa rin yan. Lahat naman ata favorite Once Upon a Time, di ba? Favorite ko din. Once Upon a Time. Ay, galing! Singer! Ikaw, favorite mo din yun? Favorite ko Grabe, din. no? Ang Once Upon a haba na Time. nun. Tapos favorite ko din nga mag-guest dun eh. Oo, Kasi sure very- ako kapag nagkaroon tayo ng shoot
na guest tayo dun sa Once Upon a Time, kakaiba yung story, kakaiba yung At saka light character lang. mo. Fun lang. Mapunta naman tayo sa sitcom. Mm. Dade Di Dodu. Daddy, 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 dade di dodu. Medyo late Vic na yun. Soto. Vic Ano, Soto, anong- Maxine Magalona. Nandun pala si Maxine Oo, Magalona. meron si Vic Soto, meron siyang 3 anak na may mga powers. O, powers na naman. Talaga? Hindi ko napanood Yes, may yun. powers sila. Tingin ko teenager na ako nung pinalabas yun eh. Kaya parang hindi na ako Oo, masyado teenager ka na nanonood. nun. Favorite ko yun. Tapos anong ginagawa nila May doon? may mga ano sila, kapangyarihan, ganyan. May nagpapalipad sila ng mga gamit, tapos mga ganun. Ang galing. Yeah. May ganun parang show. Ano yung, ano mo doon? Like, anong favorite part mo doon? Kung meron ka na alam. Yun lang, every time naglalabas sila ng powers nila. Kasi syempre, the typical na family na may powers, kunwari, hindi pwedeng ipakita na may powers kayo, di ba? Parang as much as possible, andito tayo sa, sa Earth, wag niyong ipakita sa ibang tao na may kapangyarihan kayo, parang ganon. Oo. So parang hindi nila talaga pwedeng ipakita na may power sila. So every time na magtatago sila na gagamitin nila yung powers nila, yun yung isa sa mga favorites ko na kunwari, madumi yung bahay, ipapalinis sa kanila. Syempre isipin nila, di ba, may powers naman kami. Isang ganyan lang, malinis na to. Pero bawal. Kasi dapat, sila, normal lang. Ayun, kapag iniiwan sila ni Vic Soto, yung tatay nila, ayun, papalipa rin nila yung Mga walis-walis, ganyan, mga map, i-wash yung window, mga ganyan. So, masasabi mo bang yun yung mga gusto mong mangyari sa'yo noon? Of course! Kapag inuutusan ka ni mama maglinis, meron ka na lang Mahilig talaga powers ako sa na mga magic. ganun ka. Oo. Pero, maliban doon sa magic, meron ka pang favorite part doon sa Daddy Dito? Wala na. Yun lang yung natatandaan ko. Ano pang series? Ano pa bang sitcom? Maraming sitcoms dati na Oo, wala na sobra. ngayon. Actually, ang sarap panood ng... Lagot ka, isusumbong kita. Ano yun? Lagot ka, isusumbong. Sitcom Girl, ba yun? Hindi ba kanta lang yun? naging sitcom nga ni Nino. Joey Marquez, Raymond Santiago, Ang galing. Richard Gomez. Iba siya. From Once Upon a Time, Joey Marquez. Ano ba? Laging ba to? May gender Ang ba to? galing. Iba siya. Anong klaseng storya naman yung wala sitcom lang, na ang yun? mga loko-loko lang sila. Tapos andun kasi si Tony Gonzaga tsaka si Rufa May Quinto. Oo. Kaya nakakatuwa yung mga favorite ko sila. So kaya parang ayun wala, puro kalokohan. Tapos minsan makikita mo nang hindi na sila umaarte, parang talagang Natural na lang, gano'n. naglolokohan na lang talaga sila, tapos talagang nag-aasaran sila ng totohanan. Kaya doon yung mas nakakatawa. Kahit may kalokohan, may lessons sila palaging gusto pakita. O sa ending. Sa ending, Oo. di ba? Alam mo naman mga Pilipino. Like, sikat na sikat yun dati, like yung kay Home Along the Riles. Kay, pag sinabi mong sino ba si... Dolphy. Si Lahat Babalu. ng palabas niya, comedy, pero merong magandang... May puso, no? May Oo, may kirot sa puso. Tapos may magandang lesson at the end of the episode. Doon nga ako natutuwa eh. Kasi parang, yun, Home Along the Riles, favorite ko yun nung bata ako. Kasi parang yung lesson nila palagi, syempre may kalokohan. May kalokohan kay Babalu, may kalokohan doon sa mga sunog baga doon sa Riles. May mga ganong Yan ang hindi ko character medyo sila eh. naabutan eh. Tapos, may kalokohan na. Basta every episode, may kalokohan nangyayari. Pero at the end of the episode, laging may lesson. Laging may lesson na huwag ka manluloko ng kapwa mo, maging mabait ka pa rin sa magulang mo, kahit ganyan. Or parang kahit mahirap tayo, sama-sama tayo. Oo, Ganun, diba? yun Magmamahalan tayo. Yun yung favorite ko dun sa ganyan. mga sitcom dati. Na I think tumatak talaga siya sa akin, personality ko, and also doon sa mga stories na napapanood ko nung bata ako. Kasi 'di ba sabi nila, ang bata
kung ano yung lagi mong nakikita, ano yung lagi mong naririnig, tumatatak yun sa personality ng bata. So, yung Home Along the Riles, yung mga lecture ni Kevin Costner, yung mga gano'n, tumatatak sa akin yun. So, I can't relate. So parang kahit medyo, di ba sa bahay natin, medyo maingay, magulo, laging may sigawan, ganyan. Pag napapanood ko yung Home Along the Riles, nakikita ko na pwede naman pala maging loving ang family. Parang ganon. So dun medyo namulat yung mata ko na may ganun pala. Tapos may isa pa, si Okidoki Doc. Si Aga Mula. Oo, I think doon na form yung ko, yung type of guy that I want or crush ko, parang ganyan. Mulak pala ang peg. Hindi lang Aga Mulak, pero yung peg ni Doc Aga. Di ba? Si Doc Aga nung, kasi, alam mo ba, kung maalala mo si At saka Doc may isa Aga. pa, Richard Loves Lucy. Oh, nandun ka, di ba? Hindi, nag-guess lang. Nag-guess lang. So, si Doc Aga, ang personality niya doon, syempre, doktor siya. Pero, ang gwapo niya, mati ni Idol. Kung naalala niyo, Sorry. Tapos, ang bait niya din. Tapos, ang loyal niya doon sa nililigawan niya, si Agot Isidro. So, parang kahit ayaw sa kanya nung tatay ni Agot, Na si Babalu. si Babalu, lagi siyang pinapahiya, lagi siyang niloloko ni Babalu. Push pa rin siya kay Agot. So, parang in my head, nung bata ako, parang, ay, ito ang, dream guy. Parang ganon. Yun. Ikaw, may ganon ka ba? Wala eh. Wala. Parang yung mga, ang humulma sa akin, hindi TV show. Ano? Yung life experience na. Wow. Yeah. Abangan natin yan sa susunod. What? What? So, parang, pagdating sa TV shows, feeling mo hindi siya yung part May of lesson, you na... hindi. Talagang nanonood lang ako. Ini-enjoy ko lang yung story, ganyan. Hindi ko siya sineseryoso na, may lesson pala. Walang ganun. Oh, talaga? Walang ganun. Hindi ka yung parang mga bata na, ganun pala yun. Yung mga ganong moment mo na pagbata ka. Siguro meron, pero di lang siguro ako aware na may na-apply pala ako, may natutunan ako. Siguro, subconsciously. Subconsciously, may natutunan Meron ka. siguro. So, We'll sa see. TV Patrol, wala ka natutunan. Yung mga favorite mong... Wala, awareness lang yung TV Soko. Patrol. Yan naman yung mga dahil din kay mama yan. Kasi nga, lagi ko siyang naaabutang nanonood ng mga The Emergency, mga Scene of the Crime, Operative, tsaka yung Soksi! Yeah, lagi ko siyang nakikita nanonood nun. Kaya yun yung na-apply ko ngayon na medyo lumevel up naman, mga true crime documentaries naman. Pero girl, Ang hindi ko pa rin na-let go until tingin now. ko, humulma sa'yo kasi lagi mo pinapanood sa Netflix, mga documentary. Naging psycho pala ako. No? Yung mga librong binabasa mo, hindi ka nagbabasa ng libro. Anong paghuhulma sa akin Tapos, nun? Na killer ako, psycho Hindi, ako. mahilig ka doon kasi nasanay ka na yun yung pinapanood mo. Yung interest mo napunta doon. Anong TV show ang feeling mo humulma sa'yo? So, si Empress, wala siyang TV show na humulma sa kanya. But according to her, Tingin ko, yung kahiligan Yung niyang interest. manood ng mga documentary, ang pagkakaintindi ko panonood kasi ng sa mga humulma, formed you. What oo, formed formed you? me as a person. Pero interest din is part of what interest lang. you are. Interested ako sa mga mga real life experiences ganyan. Baka may mga na-miss pa tayong mga throwback TV shows dati na talagang pinapanood. Pwede niyong i-share sa amin ano yung mga sikat na pinapanood ng mga batang 90s. Oo. I think dumadating yung time na marami tayong mga nami-miss na TV shows nung bata tayo. Kasi ngayon parang puro Netflix tayo Netflix, YouTube. Tsaka teleserye. Well, sikat din naman yung teleserye dati, pero ang dami pa ring mga, di ba, yun, mga cartoon, sitcom. Ngayon, puro teleserye na lang Oo. Wala na ring sitcoms.
Pero in fairness ang gaganda ng mga teleserye Oo, ngayon. iba naman Kakaibang- din yung quality. Ibang atake Ibang na sila ano na ngayon. talaga, ibang era na talaga tayo ngayon. Kung may ibabalik ka na series na, kung example, pwede na lang ilagay sa Netflix, ano yung gusto mong ilagay nila? Wait, may tanong ako sa'yo. Oh, Nanonood ka ba ng MMK? dati hindi. Ay, ayaw mo na pala ng drama. Ayoko ng drama eh. Ikaw? Ako hindi naman super nanonood. Nabibigatan din ako si MMK. Pero, wala lang. Curious lang ako. Ibabalik na TV show sa ano? Oh, kung Ano, may- bagong version na or yun pa rin? Yung luma. Tapos panonoorin mo siya ulit pagdating sa Netflix. Siguro Anong- yung ano na lang. Yung daddy dito. Yung daddy dito. Kasi parang ano siya sa akin eh. Light, fun, ganyan. Ako gusto ko yung ano, Home Along the Riles siguro. At alam mo, hindi ko naabutan yan. Ipapalagay ko yun. Alam mo bang kasali ako sa ano, Bida si Mr. Bida si Mrs. Maricel Ay, okay, Maricel Soriano at Cesar Montano. Yan. Oo, maganda rin yun. Maganda rin yun. Tapos yung, syempre gusto ko din ilagay yung Okidoki, yung kay Doc Aga. Oo. Kasi gwapo siya dun eh. Oo, Ang actually. gwapo niya dun eh. Oo. Ang dami pang, I'm sure, ang dami pang mga sitcoms na ano. Sitcoms, Oo. mga series, TV shows na I'm sure favorite nyo din. So, Na hindi nyo talaga makakalimutan. na hindi rin natin na-mention. Oo. So, please comment down below. We wanna see ano yung mga yun. At saka bakit nyo favorite yun at bakit yun yung hindi nyo makalimutan. Oo, Diba? that's correct. Correct. So, I think share nyo na lang sa amin kung ano yung mga hindi nyo makalimutan na TV shows, yung mga memorable linya para sa inyo. Ano ba yung mga linya na tumatak talaga sa inyo? Huwag mo ako materi-teri. Movie yun. Pero kung ano yung mga, like mga anime na tumatak sa inyo, or sitcom, or yung mga linya sa TV Patrol, linya sa 24 oras. Ayaw, ganun. Ang galing. Pahabaan yun, Lore de Castro. So, I guess that's it for this episode. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa amin. Thank you, guys. And we're reading all the comments. Thank you, ha. Thank you sa lahat ng mga nagko-comment sa amin. Especially sa TikTok. Medyo maraming nagko-comment ngayon sa TikTok. Eh. Yeah. So, thank you very much for that. And tuloy-tuloy nyo lang. And share your stories then as well. And ask us questions. At i-share nyo na rin yung ano natin. Video at Spotify namin. Oh, at bigyan nyo na rin kami ng rating, diba? 5 stars. Kung nakinig kayo, umabot kayo dito, nag-enjoy kayo. Like then. Oh, share nyo din kami para naman medyo ma-expose kami dyan. Thank you so much for listening to Thank this you, guys. episode. Till the next one. Bye! Bye.